At alam nyo, yung pag-asa ay hindi para lamang yan sa mga tao sa sanglibutan. Ito rin ay pag-asa ng mga mananampalataya. Amen. Ang Panginoong Jesus ang tinatawag na mapalad na pag-asa. In the book of Titus, in chapter 2, verse 13, Jesus Christ and His appearing is called the blessed hope, the glorious appearing of our great God. So, we want to also exhort our fellow believers, fourth watchers, and fellow Christians that we must always serve God with hope. Huwag tayong maglilingkod sa Diyos na parang wala tayong pag-asa. Kundi tayo ay maglingkod sa Diyos na may buong pag-asa na ang Diyos ay laging tototohanin niya ang kanyang mga salita. Kaya sa banal na kasulatan in 1 Corinthians 15:58, ang sabi ni Paul doon, let nothing move you. Walang dapat magpakilos sa atin, wala dapat magpagalaw sa atin. Basta tayo lingkod ng lingkod sa Diyos. At huwag tayong mahahabaan sa paglilingkod. Sabi ng iba, 50 years na ako naglilingkod, 20 years na akong naglilingkod. Napakaiksi niyan kung ikukumpara mo sa eternity. Kung ang buhay mo sa lupa ay 70, 80 na maglingkod ka, ano iyan sa eternity? At ang kagandahan sa Panginoon na ang sabi ng talata, your labor in the Lord is not in vain. Kaya dapat talaga umase. Walang paglilingkod na maliit sa Diyos. Amen. Walang paglilingkod na hindi niya gagantimpalaan. Kaya ang aking exhortation sa bawat isa sa atin na we have already received hope. And that hope should compel us to labor for the Lord. Huwag kang maglilingkod na parang wala kang pag-asa, na wala kang inaasahan. Maglingkod tayo na may pag-asa, maglingkod tayo na may kasiguruhan sa Panginoon.